So ayun mga kababayan, magandang gabi po at ito nga po ang pag-uusapan natin ngayon at tatalakayin natin ngayon. Mainit na balita mga kababayan ko. Kapag daw ay mga kababayan, no? Dahil idinawit po siya ng 18 ex-Marines regarding nga po sa mali-maleta di umanong na-deliver sa kanyang bahay sa Green Hills. Oh, 'di ba mga kababayan? At bibigyan po natin ito ng reaksyon at matinding paghihimay-himay, no? At mga taong nagbigay ng opinyon dito po sa usaping ito, no? At ang nag-interview nga dito sa di umano ay nag-deliver, no, sa bahay ni Senator Erwin Tulfo ay ang binakbakan po ni Senator Erwin Tulfo walang iba kung hindi si Alan Peter Cayetanong Gusgusin, no? So mga kababayan, no, bago natin panoorin ang video na ito during 18 ex-Marines interview dito po sa Blue Ribbon Committee na inihain or ibinigay sa atin ng mga minority black dahil nga po sila ay minority na ngayon at parang ang pinagtatawanan na nga itong minority sa mga pinagagagawa nila sa Senado at yung mga kaguluhan nagsimula nung naupong SP itong si Cayetano Gusgusin, no, mga kababayan. So, ayan mga kababayan, panoorin po natin sabay-sabay itong na ito at bago tayo magbigay ng reaksyon, tapusin natin itong video na ito at tayo po ay magbibigay ng reaksyon maya-maya lamang. Okay, let's all watch this mga kababayan. Dante, meron bang inilabas na ebidensya o patunay itong mga dating sundalo tungkol sa sinasabi nilang mali-maletang pera na tinanggap di umano ng dalawang senador? Magandang gabi, Jun. Ang nakita natin kanina, testimonial evidence lamang ang kanilang naipresenta, yung kanilang pagbibigay ng testimonya sa komite. Wala pang naipresentang nakita natin na hard evidence o yung mga sinasabi nilang material evidence para patunayan yung kanilang aligasyon laban sa dalawang mambabatas dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Natuloy kanina ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Subalit ang dumating lang na mga resource person ay ang 18 dating mga sundalo o tinatawag na 18 ex-Marines at ang kanilang abogado na si Attorney Livito Baligod. Subalit bago magsimula ang pagdinig, nagkaroon pa ng tulakan partikular kina Senator Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Senator Pia Cayetano, pinigilan siya ni Remulla na makapasok sa Senado, bagay na itinanggi naman ni Remulla. Pinangunahan ni Senators Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano at Senator Amy Marcos ang pagtatanong sa mga resource person. Inihayag ng isa sa mga miyembro ng 18 dating mga sundalo na kasama sa nahatiran umano nila ng pera ay si Senator Vicente Tito Soto III. Partikular na dinala ang mga maleta ng pera o maleta na may mga lamang pera sa isa umanong building ni Soto sa Baclaran. Ito ay galing sa dati nilang amo na si dating Congressman Zaldico. Nagulat ako dito po sa letter E42 nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance? Yes, Your Honor. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Hello, na dumating sila. Ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po doon sa baba. Parang may basement sa gilid po.
Dagdag pa ni Sergeant Tube, nasa 5 maleta ang naibigay nila kay Soto. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large, ang large usually ang laman ay 40 to 70 po. so ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So isang laman po. maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta na tig Opo. 40. Yes, Your Honor. Yeah. So more or less kailan to? Year 2024 po, bago Campaign period. Yes po. Okay. Jun, bukod kay Soto, dawit din ang pangalan ni Senator Erwin Tulfo. Dinala umano ang nasa 8 maleta ng pera sa kanyang bahay sa Green Hills. Nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Dagdag pa ni Gumban, tagahatid o tagababa lang siya ng pera at mayroon na silang kasama na may kausap at tagatanggap sa bahay ng mambabatas. So kung halimbawa dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, Your masasabi nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Mariin namang itinanggi ni Senator Tito Soto ang aligasyong tumanggap siya ng maleta ng pera mula sa mga nagpakilalang dating Marines. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Soto na hindi pa siya senador noong 2022 hanggang 2025. Dagdag pa niya, isa lang ang may pangalang Mark sa kanyang mga tauhan at ito ay pumanaw na noon pang 2015. Itinanggi din ni Senador o ng Senador na nagkaroon siya ng security dahil mula pa noong 2014 hanggang sa ngayon ay wala siyang security detail. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, malinaw at planadong propaganda anya ito laban sa kanyang pagkatao at reputasyon. Dagdag pa nito, walang puwang sa Senado ang fake news. Sa huli sinabi nito na abangan na lang ang lehitimong Blue Ribbon Committee hearing sa susunod na linggo. Bilang sa mga nagbigay na ng dinidinay yung aligasyon ay si Congressman Terry Redon sa isang panayam kanina. At doon nga sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon kanina ay yung mga idinitalya ng mga dating sinasabing Marines ay yung pag-deliver nila ng mali-maletang pera mula 20 million hanggang 70 million pesos. Parang sinasabi nila dito June ay yung sizes nung kanilang maletang i-deliver ay small, medium at saka large. At ang kanila daw pag-deliver ay 3 times a week na mga 3 times a week. So at hindi bababa sa 20 maleta ang kanilang na-deliver bawat pag-deliver nila, no. At kabilang din sa kanilang nabanggit kanina ay nililigawan umano sila ni dating PNP Chief Nicolas Torre III kung saan pinipilit silang pumirma sa isang affidavit para huwag na silang magsalita. Ito ay pagkatapos na magsalita nitong kanilang kasamahan na si Orly Gutesa dito sa Senado. Binigyan daw sila ng 50,000 pesos at isang mga cellphone para huwag lamang silang magsalita. At kanina nandito rin yung abogado ni dating Congressman Zaldico kung saan kabilang sa binanggit ni Senator Cayetano na nag-request sila sana na mag-appear itong si Zaldico kahit sa pamamagitan man lamang ng Zoom o kaya kanyang patutuhanan sa pamamagitan ng public document, kumbaga panunumpaan niya yung kanyang mga, kung di tayo nagkakamali, yung kanyang video na inilabas sa kanyang social media account. At pagkatapos ng hearing kanina June ay walang binanggit ang komite kung kailan muling magkakaroon ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee. So ayan nga mga kabirador ko, ano? Mga kabirador, birahin na natin ito. No? Ibirahin na po natin. Dahil nga po, no, sa I'm sorry na sayang yung oras nyo, no, sa mga katulonggisan nitong 18 ex-Marines na ito. Pero before po tayo magbigay ng ating saloobin at opinion
regarding sa mga pinagsasasabi nila, mga kababayan. Ay papaliwanag lamang po natin. Unang-una sa lahat, mga kababayan, no, i-remind lang natin yung sabayan ng Pilipino na kung matatandaan nyo, mga kababayan, ay bago po nagsimula yung ano na yan, hearing na yan, yung blue ribbon ng minority, ay binakbakan po muna ng husto ni Senator Erwin Tulfo itong si Cayetano. At kaya bigla na lamang nadawit ang kanyang pangalan ngayon. Oo, ngayon mga kababayan, 'di ba? Oh. Ngayon po ay dinawit siya bigla dahil nga dito sa pagbakbak siguro ni Senator Raffy Tulfo at ni Senator Erwin Tulfo dito kay Cayetano. Siyempre alam naman natin ang kalakaran ni sino ba to? Si Cayetano, 'di ba mga kababayan? Oo. 'Di ba? Alam po natin yung kanyang mga segue ika nga, no, para mabaling, no, at makaganti siya. Sabi nga kasi, no, ang bali-balita di umano bayot daw ito. Kayo ba naniniwala ba kayong bayot ito? Diba? Yan sinasabi natin mga kababayan di ba? Yung mga ganyang bagay dapat, no, hindi pinepersonal, 'di ba? Ang mahirap kasi rito kay Cayetano masyadong balat balat sibuyas. Hindi lang balat sibuyas, mga kababayan, walang balat. 'Di ba? Wala pong balat, mga kababayan. Kaya naman na pinagtatawanan itong Blue Ribbon Committee na inihain sa atin, no, kahapon dahil nga po dito sa mga hearsay na ito. Ang mahirap dito, mga kababayan, ultimo itong si Panelo, ultimo itong si Panelo ay nagbigay po ng kanyang saloobin regarding po dito. Nag-post nga po si Panelo at sinabi niya, ito, ayan, nakikita nyo naman dyan, ayan po, 'di ba? Yan po yung pagkakasabi niya. Ang sabi niya dyan is, ano ba ang 'di ba? Ano bang magagawa nung na 'yan, 'di ba? Hearsay na 'yan. Kahit sino naman, mga kababayan. Madali kasing sabihin sa totoo lang. Nakita nyo kahit si Panelo sinasabi niya 'di ba, na madali lang mag-imbento. Madali lang yung diyan, 'di ba? Pupunta ka sa bahay, magbibideo ka para sabihing naghatid ka ng maleta. Pero ang hirap patunayan. No, alam po natin 'yon. Kaya nga po ang sinasabi natin, mga kababayan, itong nagdaan na araw, itong mga live natin. Sa paglabas muli ng 18 ex-Marines, asahan natin ng panibagong drama. Dahil alam po natin wala pong patutunguhan yung 18 ex-Marines na yan dahil in the first place, mga kababayan, yan po ay palabas nila Mike Defensor. Opo, palabas po ni Mike Defensor. Kaya nga po pansinin niyo, iba't iba ang sinasabi nitong mga kutong lupang 18 ex-Marines na ito. Itong mga tampalasa na ito, na akala mo credible talaga. Ang mahirap nga, wala ngang ebidensya, mga kababayan. 'Di ba? Wala pong ebidensya. Saan ka nakakita, mga kababayan, ng Blue Ribbon Committee na walang isusumiting ebidensya? Sige nga, mga kababayan, for the record. Diba? For the record, mga kababayan, first time in the history na nangyari sa Blue Ribbon Committee, no, pag-iimbestiga sa Senate, na wala pong inilalatag na ebidensya. Oo. Kasi bakit po? Kasi, no, ang ebidensya daw di umano ay ang kanilang mata at ang kanilang dalawang tenga. Di ba? Doon pa lang, mga kababayan, nagkakabulastugan na tayo rito di ba? Binubulastog na tayo nitong mga to Dito pa lang nagkakaroon na tayo ng mga hocus-pocus. Di ba, mga kababayan ko, mga kabirador? Kaya hindi natin masisisi ang ibang mamamayang Pilipino kung birahin din sila kagaya ni Birador Pikwa. Di ba? Kasi obvious na obvious, mga kababayan, kung paano tayo, no, tulonggisin nitong mga to. Ito kagaya nito, ito. Matagal ng patay ang umano'y tauhan ni Senador Tito Soto na inakasahang tumanggap ng pera para sa kanya. Tugon niya ni Soto sa tinawag niyang bogus investigation in aid of destabilization, kung saan
Humarap ang ilang inutusan umano ni Zaldico na mag-deliver ng pera sa iba't ibang personalidad. Ayon kay Soto, ang nabanggit na pangalang Mark na umano'y executive assistant niya na tumanggap ng pera ay noong pang 2015 pumanaw. Iginit niya ring Ayan, hindi siya senador mula taong 2022 hanggang 2025, mga taon kung kailan umano binadgetan ang mga flood control project na pinag-uusapan. Pumalag din si Senador Erwin Tulfo sa alegasyon naman sa kanya ng isang Bernard Gumban na kasinungalingan, kaya kahit si Gumban ay nalilito. Partikular niyang pinuna ang paiba-iba umunong bilang ng maleta at halagang laman ito na binanggit ni Gumban. Pinuna rin ni Tulfo ang pagpili lamang ng mga binanggit kahit marami umunong nasa unang affidavit. Ang ibang binanggit kanina, wala umano sa unang affidavit. Hamon pa ni Tulfo, magkita-kita na lamang sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. Oh, di ba? Mali-mali. Mali-mali ang sagot ng tampalasan. Di ba? Oh, mali-mali po ang kanyang mga sinasabi. Paano naman po kasi mga kababayan? Kulang po sa tamang script. Oo, hindi po nabigyan. Imagine niyo, ilang buwan silang nawala. Ilang buwan sila di umano, ay nagtago dahil sa kanilang buhay. Biglang lalabas at magdadagdag ng script, kulang pa. And at the same time, mga kababayan, yung iba nawala, kagaya ni Ligarda. Doon pa lang mga kababayan, obvious na pinagloloko tayo, 'di ba? Kahit si Mike Villar, 'di ba, na dating nasa majority, dinawit nitong mga ito. Ngayon biglang wala. 'Di ba? Kaya po mga kababayan, nakakatawa sa mga ito ay patuloy sila na gumagawa ng ingay dahil bakit po? Publicity nga kasi, 'di ba? Ito yung tinatawag mga kabirador na publicity. Okay? Mapa negative or positive, still publicity. Di po ba? Okay. So, palike and share at maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Thank you so much once again. Ito po ang inyong lingkod, Birador Pico at your service. Magkita-kita po muli tayo sa panibagong live streaming at mga uploads po natin. Thank you so much.